Solo Leveling. Kabanata 24. Natuwa si Eugene-ho sa mga salitang karapat-dapat na gantimpala sa ilang kadahilanan. Oh, for sure. Tiyak, ang pamamaraang iyon ang pinakaligtas na paraan upang itapon ang mga magic crystal. Ang mga kristal na ito ay wala ng mga may-ari. Kahit anong avaricious ni Hwang Dong-seok, hindi pa rin niya sila maihatid sa kanyang libingan. Isang tao lamang ang naiwan niyan, si Eugene-ho bilang nag-iisang naghahabol sa karapatan ng mga kristal na ito. Gayunpaman, ang naturang tao ay nagsasabi na siya ay kusang mag-alok sa kanila. Ayaw ni Jin-woo na may mangyari sa kanila kung sapilitan silang aalisin, ngunit. Pero wala namang dahilan para tanggihan ko ang mga bagay na kusang pumapasok sa bulsa ko, no? Kung wala ang kanyang tulong, si Eugene-ho ay papatayin na ngayon o kaya ay mahila bilang hostage sa halip. Kapag tiningnan sa ganoong paraan, ang mga claim ng mga ito ay karapat-dapat. Gantimpala, ginawa ng ilang kahulugan. Nang makitang gumaan ang ekspresyon ni Jin-woo, sigurado na ngayon si Eugene-ho na ang kanyang mga hula ay nasa pera. Tulad ng naisip ko, ang mga magic crystal ang karapat-dapat na gantimpala ng dugo sa pagtugis kay Hwang Dong-seok at sa kanyang grupo, kaya hindi siya tatanggi dito. Ang kahulugan ng salitang deserved na naisip ng dalawang lalaking ito ay may tinatawag mong malaking pagkakaiba, ngunit wala silang paraan para malaman iyon. Okay. Nang pumayag si Jin-woo, agad na lumiwanag ang mukha ni Eugene-ho sa isang iglap. Impyerno, medyo nagulat pa si Eugene-ho sa katatagan ni Jin-woo sa kanyang personal. Mga paniniwala. Gayunpaman, ang mukha ni Jin-woo ay naging walang emosyon sa susunod. Gayunpaman, paano ako magtitiwala sa iyo? Muling naalala ni Jin-woo ang kanyang unang mithiin. Hindi naman niya tinatakot ang bata para mailinya niya ang bulsa niya sa simula pa lang. Hindi, sinimulan niya ang pananakot na ito ng mga kalokohan upang maiwasan niya ang pagiging inconvenience mamaya down the line. Paano kita ipagkakanulo, Hyung-nim, na nagligtas sa lig ko ng maraming beses? Pwede mong baliwalain ang pangako namin at iapon ka na lang sa sinumang makakasalubong mo, di ba? Actually, hindi naman magiging masyadong hassle kung gagawin ng bata yun. Ang pagpatay kay Hwang Dong-seok at sa kanyang mga goons ay 100% acts of self-defense, total. 8 sila, hindi na lang sila ganap na armado rin. Heck, inatak pa nila muna gamit ang isang malakas na magic spell, masyadong. Nagbago na ang mga batas mula nang umusbong ang mga hunter, kaya alam ni Jin-woo na lalayo lamang siya ng walang scot-free sa ganoong katwiran. Gusto ni Jin-woo na hayaan ang mga bagay-bagay na mamatay ng tahimik sa ganitong paraan. At kakailanganin ang tulong ni Jin-ho para mapadali yon. Baka may slight problem sa kung paano siya nagpunta tungkol sa humihingi ng tulong na yon, ngunit sa huling resulta, ito ang pinakamainam na paraan na magagamit. So, magsalita ka na. Napatingin si Jin-woo sa kabilang lalaki na may mga mata na humihingi ng sagot. Si Eugene-ho ay bumuo ng determinado at marangal na pagpapahayag. Hindi ko kailanman gagawin ang isang bagay na napakaduwag, Hyung-nim. Lalo na sa isang taong nagligtas ng buhay ko. Hang on a minute. Naisip ni Jin-woo na nakita niya ang mga determinadong mata na yon mula sa isang lugar, bago natanto na ang mga ito ay katulad ng likod ng tanggihan ni Eugene-ho ang mungkahi ng Hwang Dong-seok para maging kasabwat nila hindi pa katagal ang nakalipas. Itong batang ito, seryoso na siya. Ang give and take. Nang ang kanyang buhay ay nakabitin sa balanse, pinili ni Eugene-ho na tumayo kasama si Jin-woo. Nagtiwala siya kay Jin-woo at sinubukang umahon laban sa 8 iba pang hunters. Kaya naman nagpa siya si Jin-woo na magtiwala kay Eugene-ho kahit minsan. Siyempre, hindi agad at hindi lubos na tulad nito. Siguro, pagkatapos magtanim muna ng takot sa Diyos sa bata. Inabot ni Jin-woo ang kamay at dinampot ang itinapong kalasag ni Hwang Dong-seok. Masakit pa rin ang likod ng ulo ko dahil sa palihim na pagtama ni Hwang Dong-seok, alam mo. Nagpanggap si Jin-woo na pag-aralan ang kalasag mula sa ganitong paraan at bago malakas na ihagis ito patungo sa pader ng kuweba. Kabuom. Mahigit kalahati ng kalasag ang nabaon sa loob ng pader na yon. Tumulo ang malamig na patak ng pawis sa mukha ni Eugene-ho habang kinakabahan na nilamon ang laway nito. Sana hindi rin ako madisappoint ng My Dong-saing. But, syempre, Hyung-nim. Nangyari ito noon, lalong lumakas ang pagyanig ng kulungan sa pagkakataong ito. Rumambuli. Malinaw na nauubos na ang oras nila. Hindi kailanman naisip ni Jin-woo na saktan si Eugene-ho mula sa pag-alis, kaya naisip niya na sapat na ito. Kaya, inutusan niya si Eugene-ho. Kolektahin ang lahat ng mga magic crystals. Aalis na po kami. Maraming salamat, Hyung-nim.
Tumayo muli si Eugene Ho at yumuko ng 90 degrees. Isang ngiti na tagpuan ang paraan pabalik sa kanyang mukha, masyadong. Habang umiikot si Eugene Ho para punuin ang bag, nagsimula si Jinwoo. Dumadagundong sa bulsa ni Hwang Dong-seok. Kailangan kong mabayaran kung ano ang akin, masyadong. Ipinangako sa kanya ang 2 milyong won para sa trabaho sa araw na yon. At hindi niya kayang hayaan ang 1 sentimo na dumaan. Ang wallet ni Hwang Dong-seok ay puno ng maraming 50,000 won bills. Nang magbilang siya, 45 na ang mga ito. Mahigit 2 milyon lang, sa madaling salita. Nangako ang balbas na babayaran niya agad ang pera kapag natapos na ang raid, kaya dapat ay handa na niya ang mga ito, kung sakali. Kasi, hindi niya magagawang putulin ang buntot lahat. Ang oras. Salamat sa bayad. Sinabi ni Jinwoo ang mga salita ng pasasalamat sa walang partikular na tao, at umalis muna sa kwarto ng boss. Halos matapos si Eugene Ho sa pag-iimpake ng mga magic crystal, ngunit pagkatapos, napansin niya nang walang pag-aalinlangan na nawala na si Jinwoo, at nagmadaling hinanap siya. Hyungnim. Ang tanging natagpuan niya ay ang mabilis na paglamig ng mga bangkay ng mga hunters na namatay kay Jinwoo. Hek! Si Eugene Ho at ang kanyang nakamamatay na maputla na balat ay nagmamadali na hinabol si Jinwoo na tila natatakot na mag-isa. Mabilis na dumating ang ahente mula sa Association's Investigation Department sa kinaroroonan ng gate. Ang pamamaraan na dapat sundin kapag may mga casualties sa panahon ng isang raid ay sa halip simple. Ang natitirang mga nakaligtas lamang ay kailangang iulat ang bagay sa association at hayaan ang ginagawa ng mga investigator ang kanilang trabaho. Iyon lang ang nangyari. Ang investigador para sa araw na ito ay isang mahigpit na mukhang tiyahin. At ang mga pangalan nyo? Si Seong Jinwoo. Ako po si Eugene Ho, ma'am. Hunters na mamatay sa loob donjons nangyari medyo magkano ang bawat solong araw kaya ang pamamaraan na ito ay mas tulad ng isang formalidad sa puntong ito. Upang maging mas tumpak ito ay ngayon mas may kinalaman sa record keeping, sa totoo lang. Iyon ay kung walang dapat paghinalaan. Kaya, ang bawat ranggo si hunter sa koponan ng raid ay pinatay, gayunpaman paano ang isang ranggo di at isang ranggo ipinamamahalaang upang makatakas ng walang nasaktan. Kinuwestiyon ng investigador ang duo habang inaayos ang kanyang salamin. Nanliit ang mga mata niyang kumikislap sa siwang. Ngayon normally, ito ay magiging ang pinakamahina hunter sa koponan upang mamatay muna, karamihan ng oras. Sinuri niya ng husto ang 2 lalaki bago natuklasan ang isang partikular na bagay at itinaas ang kanyang tinig. Oh my gosh! Nagsimulang kumikislap ang kanyang mga mata nang malapit na siya. Hindi ba ito ang longsword na kalyon na inilunsad kamakailan ng Maya Company? Hay naku, hindi ba isa ito sa Royal Series shields na crafted ng one and only master craftsman Gredos? Nagliwanag agad ang mukha ni Eugene Ho. Mukhang marunong ka sa armas, ma'am. Wala namang dapat ipagmalaki talaga. Hindi, ito ay nasa antas lamang ng pagbrowse sa pamamagitan ng mga katalogo paminsan-minsan. Ohoho. Ang presyo ng longsword ay nasa paligid ng 700 milyon, habang ang kalasag ay nasa paligid ng 500 milyon. TL, $6,620,000 at $443,000 ayon sa pagkakabanggit. Ang mga makapangyarihang armamento ay crafted na may magic crystals nagkakahalaga ng mahusay na higit sa 100 milyong won, pati na rin ang iba pang mga mamahaling materyales, at sila ay may kakayahang pagpapalakas ng mga kakayahan ng isang ranggo di hunter, nakaraan na ng isang ranggo si. Sa paghahayag na ito, nagsimulang isipin ng agent ang mga pangyayaring naganap sa loob ng kulungan. Sa mga ganitong uri ng armaments, ang isang nag-iisang ranggo di hunter pamamahala upang hunt down ang boss halimaw tila sa halip magagawa ngayon, kahit na kapag isinasaalang-alang na ang lahat ng mga ranggo si hunters ay nalipol sa kahabaan ng paraan. At ang rank E na yon ay marahil ay nagtago sa isang sulok sa isang lugar at halos hindi na isave ang kanyang buhay. Siyempre, kabaligtaran ng realidad yon, pero ano man ang mangyari, nagkaroon siya ng konklusyon. Ang mga logro ng isang tao na may sapat na pinansyal na kung saan upang bumili ng naturang mga armaments tabing kanyang mga kasamahan sa likod para sa isang dakot ng magic crystal ay mababa sa pinakamahusay. Bukod pa riyan, imposibleng may magawa rin ang isang rank E sa ilang rank C hunters, kaya ang pagkamatay ni Hwang Dong-seok at ng 7 iba pa ay maaari lamang maging chalk hanggang isang nakakalungkot na aksidente. Naiintindihan ko na ang nangyari ngayon. Nasiyahan na isinara ng investigador ang kasong file. Ang investigasyon ay magtatapos dito, kaya maaari kang umuwi ngayon.
Sigurado akong naging mahirap ang araw na ito hanggang ngayon, kaya salamat sa pagbibigay ng oras upang tulungan kami sa investigasyon. Salamat sa kasipagan mo. Nagpaalam si Jinwoo sa ngalan ng dalawang lalaki. Ang investigador at ang kanyang kotse ay umalis nang mabilis na dumating sila. Nagsikap ka rin, Hyungnim. Muling binaluktot ni Jinho ang kanyang baywang ng 90 degrees. Kahit lumabas na sila ng gate, hindi nagbago ang sobrang magalang na ugali ni Jinho. Siya must pretty darn takot kahit ngayon. Ipinasok ni Jinho ang kanyang dila. Oo, ikaw din. Wala pa rin akong masyadong nagawa. Ikaw ang gumawa ng karamihan sa trabaho, Hyungnim. Ito ang mga magic crystals mo. Magalang na iniabot ni Jinho ang bag kay Jinwoo na may 2 kamay. At tunay nga, ang bag ay napuno hanggang sa brim ng mga magic crystals. Ang pinakamataas na presyo ng isang magic crystal mula sa isang Ranggosi Gate ay maaaring fetch ay sa paligid ng 10 milyong won. Kahit ang pinakamaliit ay nakakuha ng ilang milyon. Ang mga mata ni Jinwoo ay nag-scan ng dami ng kristal at sa loob-loob ay sumigaw siya ng walang pag-aalinlangan. Magkano lang ang mga ito? Pilit niyang pinipigilan ang pagngiti sa mukha nito. Noon, biglang may nahulog na patak ng tubig sa loob ng bag. Splash, splosh. Itinaas ni Jinwoo ang kanyang ulo. Mga patak ng ulan ang mga ito na bumabagsak mula sa kalangitan na unti-unting dumidilim habang dumadaan ang hapon. Buti na lang talaga pagpapadala sa kanya off na may payong. Nabuo ni Jinwoo ang isang banayad ng ngiti habang iniisip ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Mamaya sa gabi. Agad na ipinatawag ni Jinwoo ang kanyang status window pagkarating niya sa bahay. Stats. Stats ay. Lakas, 53. Stamina, 30. Liksi, 38. Katalinuhan, 30. Perception, 32. Magagamit na mga puntos upang ipamahagi, 1-0. Nanatili pa rin ang 10 puntos na nakuha niya bilang gantimpala mula sa emergency quest, naghihintay. Nangangati ang buong katawan niya sa pagnanais na gastusin ang mga ito. Kung gusto niyang kumita ng mga ito sa pamamagitan ng daily quests, pagkatapos ay kailangan niyang gastusin ang susunod na 3 araw at kailangan pa ring maghanap ng isa pang punto mula sa isang lugar, at kung nais niyang kumita ng mga ito. Sa pamamagitan ng leveling up, pagkatapos ay kailangan niyang itaas ito ng 2. Ang priority ay may agility, pagkatapos ay perception susunod. Gumastos siya ng 7 punto sa agility, at ang natitirang 3 sa perception. Stats ay. Lakas, 53. Stamina, 30. Liksi, 45. Katalinuhan, 30. Perception, 35. Magagamit na mga puntos upang ipamahagi, 0. Okay. Mas tumingin ang kanyang stat values kahit ngayon. Halos naabutan na ni agility ang lakas, at 35 na ang perception. Sa sandaling ang mga halaga ng agility ay nakuha malapit sa lakas, siya ay pagpaplano upang madagdagan ang stamina susunod. Iniiwan mag-isa ang stat of intelligence, at ang mga hindi kilalang paggamit nito. Sa ngayon, nais niyang itaas ang lahat ng iba pa niyang stats ng pantay-pantay hanggat maaari. Dapat ko bang tingnan ang resulta ngayon? Pangalan, Seong Jinwoo. Antas, 21. Klase, wala. Title, Slaughter of Wolves. HE, 2,600. MP, 370. Pagkapagod, 0. Stat A. Lakas, 53. Stamina, 30. Liksi, 45. Katalinuhan, 30. Perception, 35. Magagamit na mga puntos upang ipamahagi, 0. Mga kasanayan. Mga kasanayan sa pasib. Hindi kilala, LV, Max. Pagtitiyaga LV, 1. Mga aktibong kasanayan. Dash LV, 1. Pananakot LV, 1. Ang antas na tumaas ng 3 at ang bagong kasanayan na intimidation, ang pinaka nakakuha ng kanyang pansin. At ang kanyang stats ay nakatanggap din ng isang malusog na boost mula sa 10 dagdag na puntos. Inilaan magiging kwalipikado nga kumita yan na sugad nga makatirigamnan, pero mas damo pa, diri ba? 2 milyong won nakuha ko para sa trabaho ngayon, at ang lahat ng mga magic crystals pagpuno up ang bag, pati na rin. Minsan pa ay binilang ni Jinwoo ang bilang ng mga kristal. 11 mula sa gagamba, at 38 mula kay Hwang Dong-seok at sa kanyang mga laki. Sa kabuuan, 49 sa kanila. Kung humingi siya ng 5 milyon para sa bawat isa, kumita pa rin siya ng higit sa 200 milyong won.
200 mil mula sa isang solong araw ng pangangaso. Ang kita na dapat ay ibinahagi ng 10 tao, hindi, siyam, ay nilamon niya, kaya walang nagawa kundi ang maglobo. Ito ay kapareho ng nangyari sa hindi inaasahang halik ni Lady Luck ang paglapag ng Squarely sa kanyang mga pisngi. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay ibenta ang mga bagay na ito. Hindi mahirap magbenta ng magic crystals. Dahil napakataas ng demand, kapag inilagay niya ang mga ito para sa pagbebenta, lahat sila ay mabilis na mabenta. Gayunman, ang tanong ay kung saan niya dapat ibenta ang mga ito. Mayroong ilang mga kaso ng isang direktang kalakalan sa pagitan ng mga individual, at binili din ng mga guild at korporasyon ang mga ito sa malaking dami, pati na rin. Para sa kanyang kaso, dahil may mga kaya marami sa kanila, siya figured na ito ay para sa mas mahusay na upang maghanap ng tulong ng mga profesional, sa halip na subukan ang kanyang mga kamay sa pakikitungo sa mga individual o ibenta ang mga ito online. Hindi ba pwedeng ibenta ko na lang sa tindahan o ano pa? Mas maginhawa para sa kanya kung bibili ang store ng kanyang mga kristal sa kanilang retail value, tulad ng gagawin sa Japtem. Habang iniisip ito at iyon, itinulak ni Jinwoo ang bag na puno ng mga magic crystal sa sulok ng silid. At pagkatapos, bigla niyang naalala ang huling bunga ng paggawa ngayon. Tama, sabi ng system na pwede na akong magsimulang bumili ng mga gamit sa store. Agad na ipinatawag ni Jinwoo ang store. Bagamat hindi naman gaanong malaki, lahat ng gold na naipon niya mula sa instant dungyo ng Hapjeong Station ay naghintay pa rin sa kanilang turn sa loob ng kanyang inventory hanggang ngayon. Bumili ka na. Tiring. Kasama ang pamilyar na beep, ang listahan ng mga mabibili na mga item ay nag-pop up sa kanyang pananaw, at patuloy nilang ginawa ito medyo literal na walang katapusan. Lahat ng bagay mula sa murang mga potions at trinkets, ang lahat ng paraan hanggang sa walang katuturang mamahaling mga item sa pagtatanggol at mga armas na nakakaakit sa mata ay matatagpuan dito. Nagkaroon kaya, napakaraming item na mabibili sa gold. Ito ay medyo halata. Ngunit ang mas mahal na isang item ay, mas mahusay na ang mga pagpipilian nito. Isa sa mga pinakamahusay na item na magagamit kahit nagastos ng mas maraming bilang 10 bilyong gold. Huh! 10 bilyon, di ba? Ang kanyang kasalukuyang ginto ay mahigit 112,000 lamang. Napakaikli nito para bumili ng anumang bagay na tunay na kapakipakinabang. Pero, hindi na niya kailangan pang mag-fret dito. Bakit? Kasi, marami siyang time on hand. Mabibili ko ang alinman sa mga ito, basta may sapat akong ginto, di ba? Nag-ugong si Jinwoo sa sarili, at patuloy na nag-browse sa listahan ng mga mamahaling bagay. May isa pang dahilan para maghanap ng mga instant dungeons ngayon. Na, hindi na siya makapaghintay na matanggap ang premyo ng daily quest para bukas, ang random box.